And welcome back to another van life episode. Ang lamig! Welcome back to Nueva Vizcaya. Welcome back to another van life and adventure episode. Ang lamig, grabe. Nasa boundary ulit tayo ngayon mga first timers ng Nueva Vizcaya and Nueva Ecija. Nasa taas tayo ng Dalton Pass. After namin ng Zambales, umuwi muna kami ng Alitap-Tap Base Camp sa Solano, Nueva Vizcaya ng ilang araw lang. Panlaban namin sa lamig. Hindi siya mainit, mahal. Kailangan kainin na. At itutuloy natin ang ating kwento sa Zambales. Kakapilan muna kami dito ni Presyo. Dahil sobrang lamig talaga. Ito yung mga panahon dito sa Vizcaya na actually Vizcaya pa lang to, hindi pa tayo nakakatawid ng arko eh. Kapag tayo nakatawid ng arko, Nueva Ecija na tayo. Yung mga panahon na dito tayo nag-overnight dati, dito tayo natutulog. Mga ganitong buwan din yun, papasok ng December. Kaya nagsisimula na naman yung paghahabog-habog, nagsisimula na namang lumamig ang Nueva Vizcaya. Dapat pala na ganyan din ako, naingit ako. Pwede ba ako magganyan? Oo, ako natin na iya. Oo. Hindi mautakan Kung hindi lang sabi ko namin kanina, nung habang paakad kami dito kanina, kasi nga yung panahon sa Nueva Vizcaya, simula na nakarating kami 4 days ago mga first timers, ay nagsimula na yung malamig ng tanghali, sobrang lamig sa gabi, pagising sa umaga, mahamog ang kapaligiran, di ba? Pero malayo pa naman Burmans. At ang goal natin, Burmans, dapat ma-enjoy natin yung weather na Nueva Vizcaya. Babalik tayo muna sa Zambales. Susulitin muna tayo sa Zambales. Di ba tayo tapos eh. Dami natin gagawin eh. Sayang no? Kung wala lang tayo masyadong gamit no? Nag-overnight tayo dito ngayon. Matik yun. Kunin mo isang kumot dyan. At sobrang lamig talaga. Okay. Let's go. Hindi magiging madali ang pag-uwi namin. Zero incredibility dito. Incredibility. Tuloy ang kwento ng buhay natin sa kalsada. Kahit na sobrang lamig at binabalot na kami ng hamog, tuloy pa rin ang biyahe. Pero naging pahirap sa amin ang hindi namin makita ang daan. Kaya naghanap na lang kami ng isang sulok sa kalsada para pagpahingahan at palipasin ang buong magdamag. Part of me wants you to see. A part of me hopes that you won't look in the mirror and find me window crying in the car home. I left you a tear on my cheek, but won't let it stay for too long. I don't wanna ruin the moment, so it's gone before you ever notice. Gone before you ever know. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Gone before you ever know. Ano sabi mo? Bababa po ako. Morning. Sa araw-araw wala akong ibang pinangarap kundi makasama ang pamilya ko at ang anak ko. Good morning. Hindi nawawala sa isipan ko na sana kasama ko rin sila sa bawat paglalakbay ko. Oh, welcome to Camp Sitio Tangal. Punta natin doon. Buti na lang at meron tayong long weekend na pwede nating ilaan ang oras natin para sa kanila. Welcome to Camp Sitio Tangal. Long weekend, let's go. Mamamaya naman, kakalma naman yan, maliligo ka naman. Okay? We're back sa Camp Sitio Tangal. Good morning sa inyo mga first timers. From Nueva Vizcaya straight to Zambales ulit. Dito tayo mag-suspend ng long weekend natin kasama ang aking nanay at ang aking anak. First time nyo dito sa Camp Sitio Tangal. Kung siya andyan, tulog pa. Madaling araw na kami nagsitulog eh.
Tulad ng daddy niya, taong dagat din ito si Hana. Ang daming campers dito ngayon. Punong-puno ang CST. At dahil nga long weekend, marami ang mga campers ngayon dito sa Camp Sitio Tangal. Obvious naman na first choice talaga ng mga campers ang lugar na ito. Hindi ko na kailangan ipaliwanag. Nahuli rin kita. Patingin! Hello! Hello! Me! Sabi yung baba niya na. Kahit ang nanay ko na hindi naman talaga mahilig sa mga outdoor activities, nag-enjoy at masarap ang tulog. Sarap. Certified camper na rin si nanay. Di ba? Tingin tulog. Long weekend, nandito tayo ulit sa Camp Sitio Tangal para magpahinga at gawin yung mga ganitong bagay na hindi natin nagagawa. Tutulong tayo sa pag-assist ng mga campers na dumadating dito sa Camp Sitio Tangal. Tumilik! Pagkagising ni Prisha, luto agad ng agahan. Mahal yung niluluto mo, ano yan? Delata yata yan eh, bawal yan sa atin. Ha? May nakita ka? Na lata? Oo. Wala. Paano mo masasabing dilata niluluto? Baka kasi tirahin na naman tayo ng mga dilawan. Corn beef to. Kinuha ko to sa katawan ng baka. Kanina. Mga nakadilaw na minivan dyan, tigil-tigilan nyo yung mga nakaasul. Bilang parte na ng pamilya ng Camp Sitio Tangal, may laya kami na tumulong at gawin yung mga anong kadalasang ginagawa nila dito, tulad nila ng mga pagluluto. Mainit nga. Malaya kaming kumikilo sa kusina. Ano na? Pero may nakatingin. Meet the gangster queen of Camp Sitio Tangal. Mamaya, hindi pa naman ako gutom. Green light, let's get it. Siya si Nanay Suping, 80 years old. At makikita mo pa rin kumikilos dito sa kusina ng Camp Sitio Tangal. Nagmamasid-masid, nakatingin lang palagi sa paligid. Ba't nasaan yung crab? Ang babata pa nyo, puro na kayo kalimutin. Wala na mantika, ang mahal pag bibili kayo doon. Wala. Pagdating dito, nakalimutan daw. Kinagalit niya yung gangster, mama. Yung suka, babili ako doon. Or galon, parang humihigop ng suka. Bumili ng gas, kasama tangki. Kasama ang tangki. Paano ako magluluto nito? Mabait si Nanay Suping and her acts is valid. Kumbaga tayo papunta pa lang, siya pabalik na. At siya ang nagiging gabay ng lahat dito. Sa edad niyang 80 years old, meron pa rin siya kakayanan at lakas lutuin na paborito niyang pagkain, ang bilo-bilo. Ano ba yung kaibahan nung binignit? Bignit sir, ganun lang din. Yung lang, bilo-bilo eh. Binabilog yan. Ginagawa. Masakop na sago. Ganun yun. Yun yung binignit. Bilo-bilo, ginatan, tsaka gangkuga. Isa lang ang ibig sabihin. At proud siya palagi sa amin na ipatikim kung ano yung mga kaya niyang lutuin. Ano po bang luto na yung gagawin mo dyan? Hindi, pakulo lang ito, parang crab. Lutuin ko, tikman nyo. Sige po. Kaya wag nating sasabihin na marami na tayong alam kasi matanda na tayo. Andyan pa rin ang mga nakakatanda para sa atin na handa pa rin gumabay at kailangan natin pakinggan. Huwag kakalimutan kapag nakita niyo si Nanay Suping, nanay natin yan dito sa Camp Sitio Tangal. Magbigay tayo ng galang. Something happens in my mind, and every time I try to leave, you're keeping me occupied. I'm losing track of time. Just losing track of time. Kinabukasan, mataas na ang araw nung kami ay nagising. Gising na, naaarawan ka na. At magsiswimming pa kayong mga bata. Magsiswimming pa kayong mga bata. Bakit? Bata ka pa, di ba? Bata utak. Okay, second day natin. Magandang umaga. Paputol-putol yung pag-vlog ko kasi nga ina-enjoy ko yung moment na to na long weekends. At kasama ko yung nanay ko, kasama ko yung anak ko. Kaya nagsispend more time talaga ako sa banding namin. Meron tayong isang kasama dyan, dumating kagabi.
Hampas Looper. Vlogger to, di ba? Teka, ate! May isda ako fresh. Ganito galunggong baralete. Mix 180. Galing ng Tabinda. Huli mo ba yun? Huli po. Kauhuli. Ikaw naghuli? Yung aking biyanan. O sige, balikan mo mamaya. Tatanungin ko yung isa kong kasama. Iikutin ko po lahat. Oo. O sige. Okay. Okay. Morning. O, hindi ka nakaiwas. Good morning. Good morning. Hey! Akala ko tulog ka pa doon. Morning, Nay. Mag-hi ka sa mga first-timers. Hello. Good morning mga first timers. Kamusta ang bakasyon sa Camp Sitio Tangal? Ay, ayos. Sarap ng tulog eh. Sila nanay kasi natulog sa roof tent. Sa roof tent sa natulog kami sa baba. So nakapagpahinga sila ng maayos. Bro, good morning. Ayan, sige, daling ko muna. Salamat. Kulang-kulang yung mga dala namin kasi gamit. Lutuan. Bumili ka isda? Ha? Isda daw eh. Mag-isla tayo? Hindi, tinanong lang natin kung gusto niya. Oh, sige. Welcome back. MotoGP. Let's go na. Nalalapit na. Pagbabalik. Yan! So, kaabang-abang yan. Kaya, ito yung umpisa. Siyempre, pinilit natin na makahabol tayo dito sa plano ni Insan tsaka ni Boy P. Camp Sitio Tangal. So, maraming salamat kay Tangal ba? Tangal? Sorry. Tangal ka dito. Tuloy mo yung gusto na gano'n. Tawag doon. Siyempre, maraming salamat kay Boss Joe. Mainit na pagtanggap sa amin kagabi. Napakasarap ng crab. And also, mga kapatid at saka mga first timers dyan, abangan ninyo ang muling pasabog ng mamaya na namin na-announce. Bro, announce mo na lang sa dulo na ito. Kahit wala yun eh. Kahit Pakita wala mo lang yung hand sign. Abangan nyo yan. Yeah. Ang pasabog niyan. Soon, very very soon. Sige, bago tayo sumabog. Kakain muna tayo. Hindi, magluluto ka, di ba? Oh, sige, ako pala magluluto. Oh, mag-swimming ka ng kung hanggat kailan mo gusto, ha? May kalaro ka na. Ano yun? Aga-aga kung ano sinasabi mo dyan. Late ako dumating. So yun mga kapatid, since apakatagal natin huling ginawa yung ganito, sasamantalahin natin yung vlog ni Boy first time. Tayo yung magluluto ngayon ng breakfast. Bumili ako sa kagabi 7-Eleven, yung Argentina 4. Nilabas na ni Boy P yung mga para-parnalyo niya dyan. Tina-target ko ngayon, kumbaga nagsasurvey ako, nagtitingin-tingin ako ng mga setup. Papaano ako kay Boy first time doon sa page kung saan may bentahan ng mga second hand. So hopefully makakuha tayo doon ng mga equipment, camping equipments na mga gamit natin sa Second hand ba talaga ba bibili mo? Second hand lang muna ako ngayon, bro. Knowing you? Kaso niyayaya tayo doon ng mag-breakfast. Pwede naman, kasi hindi rin ako prepared. Wala akong sibuyas, wala akong bawang, wala akong mantika. Nangihingi pa ako sa iba. Maki-breakfast muna tayo doon, tsaka na natin tuloy itong natin, pangarap natin. Alam mo, willing naman ako sana ibigay yung mga pangangailangan mo kasi ako kulang din. Hindi na, may tatawid. Kaya nga eh. So yun, abangan nyo na lang. Abangan nyo sa susunod. Siguro sa channel ko na lang. The very first camping natin na gagawin. Siyempre kasama yung sasakyan natin. Hindi ko pa alam kung anong sasakyan ang gagamitin natin. Hindi naman ako maraming sasakyan. Wala naman ako maraming sasakyan. Matatlo lang. Mga tatlo lang. Yung dalawa matchbox. Meron kasi ako isang pinaplano. Pero siyempre, paglalaanan na, mag-i-invest pa tayo doon. Pero for now, kung ano yung meron, yun muna yung gagamitin natin. Tama, yan naman talaga dapat. So ayan, tara. May-breakfast na tayo doon, busog na agad. Huwag na nga pahirapan yung sarili natin, ha? Instant. Ito yung tinatawag na camping. Instant camping. Meron kang instant tent, kahit wala kang dala. Tapos meron kang mga instant noodles. Tapos mamaya yung breakfast natin, instant tent. Pag-welcome sa'yo yun dito. Yun. Maraming salamat ulit, Boss Joe, at saka sa team ng CST. At habang ina-enjoy ng bawat pamilya ang karagatan, meron ulit tayong isang project para kay Watod. Okay, bago tayo mag-island hopping, kasama natin si Bro Joshua ng Java Decals. Hello guys! Ayan. Dahil ngayong araw, dito mismo sa Camp Sitio Tangal, sinusukatan ulit si Watod para lagyan ulit ng panibagong decals. Sibat-sibat lang. Pero syempre, hindi na tulad nung dati na decals ng brand ang ilalagay natin dito, kundi customized Boy first time decals na talaga ang gagawin.
sinusukatan lang niya ngayon para pag uwi niya ay gagawa niya na ng layout na panibago para damitan ulit si Watod ng panibagong mukha. Parang kalahating taon na yata since tinanggal ko yung wrap ni Watod, yung design. Tinanggal ko unti-unti yung mga sticker. Kumangit. Kaya binaklas ko na lang lahat. Para sabi ko, namimiss ko na yung malinis na van ba. Yung blue lang siya o blue. Nung tinanggal ko siya, hinahanap ko naman ngayon na namimiss ko naman yung decals dati na ewan ko, minsan kasi magulo isip ko eh. Hindi pala minsan, madalas. So parang sa design na gagawin mo, yung buhay, yung mukha ng isang boy first time, makikita nila dito sa bagong design ni Watod. Imbis na parang tato, sticker siya na naka-impose dito. Pati yung glass mo, lalagyan natin yan as a perforated para hindi siya nakaka-black. Kahit may tao sa loob, kita nila yung labas, pero yung labas, di nila kita yung loob. So may iiwasan na yung parang nagkakaroon ako ng blind spot ba? Ito hindi. Kumbaga, yan, salamin yan, pero may design. Pero, kita mo yung labas as a clear. Pagkapag nasa loob ako. Parang magic talaga siya. Ayun. Parte siya ng preparation ng gagawin natin. Hindi mo inakakala. Hindi ko unexpected, no? Oo. Pero may mangyayari pala. Meron palang, yung parang purpose si God. Kaya tayo napunta dito. Although na kahit magkalayo tayo ng lugar, pinagtagpo tayo dito sa Sitio Tangal. Yun. At dahil espesyal ang mga araw na to sa amin, babalikan natin ang mga lugar na pinuntahan namin, and this time, kasama ang mga pamilya namin. At meron din tayong isang islang pupuntahan. Babalik kami ngayon sa pinuntahan namin mga isla. Kasi gusto namin pasyal si nanay, pati si Hana. Siyempre kasama na rin sila pinsang P at yung pamilya niya. Gusto nilang mapuntahan yung nakita nila sa vlog. Nak, welcome to Bacala. Ay, meron sirena dito. Serena. Okay, welcome to Bacala. Masarap daw yung tampal, tampal? Parang hirap banggitin O siya mabanggit ha? Sabi mo tampal? Tampal? Sarap na? Mag-enjoy lang. Yan ang ano natin. Mag-enjoy lang ang ating pamilya ngayong long weekend. Malalim ang tubig ngayon. May nakita ako. Ano? Ma'am Jean, Cavite. Ano Cavite? Feels like Mindanao. Oo, no, yung nakakamiss, no? Oh. Yung sa Mindanao, yung saan yun? Yung tayo? Nag-water activity tayo, bro. Sa sobrang dami na napuntahan ng Hampas Loopers, hindi na maalala. Basta abangan nyo, lahat ng mga napapanood nyo dati ng mga adventures natin kasama ang HL ay mapapanood nyo nun ulit. Oo, di ba? Hindi, kasi dati di ba, what is money, paper only. Ganun lang tayo dati. Di ba, loopers tayo kahit saan tayo magpunta, di ba? Oh, ba't ngayon yung Siargao na babang? Parang may problema ka sa Siargao. Ano ang problema sa Siargao? Ay, basta ayoko. Parehas lang naman yun. Looper kami. Pag looper, siyempre lahat ng mga pwede mong puntahan, isa-isa, pupuntahan mo. Ikaw na lang. Bakit? Ay, yung gagastusin namin dun ay may mas maganda pa kaming gagawin. Gusto mo, Siargao? Ako rin naman sa Siargao. Oo. Oo, mag-flight ka na bukas na bukas ha. Ano bang meron sa Siargao? Hindi ko mag-gets kung baka tayo sa Siargao. Ayun ba yun? Okay mga first timers, next episode. Bumalik ko ba doon sa Siargao? Ano ba ang topic niyo? Pati sasama na naman ako dyan. Bakit ba kasi MotoGP suggest mo yan? Siargao tayo sa friend. Jabawaki! Next destination ay ang tinatawag na Polo Island. Meron lang tayong sisilipin doon. Overtake kuya! Unahan mo yan! Sisilipin lang natin ang isang property daw doon na pwedeng pagkampingan. Ay, ang ganda! Ganda! Maghanap tayo ng spot natin na pagkakampingan sa islang to. Ay, ang ganda dun oh. May pinaano kasi ako dyan, may in-order kasi kami ni Sir Neil na shell.
Ngayon, kukunin po natin ngayon. Oh! Dalawa ang purpose ng pagpunta natin dito sa islang to. Uy. Ang i-check yung pagkakampingan natin. Plus seafood! Let's go. Anak, let's go. Up. Dahan-dahan lang, huwag ka tatalon bigla-bigla. Ay grabe, napakagandang camping spot to. Parang sa likuran, mahal. Sorry. Ang ganda. Pala yan. Tapos pwede ba fishing dyan? Oh, pwede maligo, fishing. Oh my God. Meron tayong lamesa dito. Oo. Gagawin pa yan. Ayusin naman daw, Ayusin, diba? Tapos mayroong lilim. Malawak na lupain para Sa tent. lagyan natin ng mga tent natin. Palayan. May baka dyan nakahanda. Babawas na lang tayo sa mga binti ng baboy. Ano ba? Tapos karagatan dito sa harapan. Ang ganda oh. Uy. Ganda. Tara, kausapin muna natin yung may-ari. Oo. No? Na dito tayo magka-camping sa mga susunod na ito. Yes. Alay, magandang hapon po. Ayan. Hello po, tatay. Ay po. Oo, ang ganda. Isa rin sa mga layunin ng Camp Sitio Tangal ay ang makatulong sa komunidad. Ultimo mga kapitbahay nila o yung mga katabing isla, willing silang suportahan. Meron tindahan dito. Ito po, ano po ako, ring. Ano sa'yo, anak? Dingdong po sa akin na kulay green. Magiging maalawan ang lugar na ito para sa atin. May kuryente, mayroon din nakaabang na tindahan. Mabibili natin kung ano yung agad-agad natin mga pangangailangan. Naka-list tayo sa bucket list natin mga first timers eh. Ang dalhin natin ang camping sa iba't ibang klase ng mga lugar. Isa na doon ang pagka-camping sa pagpunta-punta natin sa iba't ibang mga isla. Babalik tayo dito, dadalhin natin yung mga kaibigan natin, titipon-tipunin mo natin sila. Napakasayang pangyayari to na dapat paghandaan at ma-enjoy nung lahat. Isa to sa mga lugar na babalikan natin para gawin natin yung pagka-camping. Okay? Excited ako. Hindi lang dito yun sa Luzon, just in case na mapadpad na tayo ng Visayas at mapunta rin tayo ng Mindanao, backpacking, pupunta tayo sa mga isla, magka-camping tayo. At tulad ng mga nakakagawian pagkatapos ng mga ginagawa namin mga adventures, sama-sama ang lahat sa hapagkainan. Hey! Morning. Salamat, guys mo na ako mukha. Sige, wait lang. Pagkatapos ng long weekend, kailangan muna nating asikasuhin si Watod. Meron ba kayong brake pads nung DA64W? Ang preno ng camper van natin, put-put na. Persabong kami sa ganyan. Wala kayong ano? Medyo pahirapan maghanap ng brake pads. Kailangan pa namin suyuri ng mga auto supplies para makahanap na ng brake pads para sa camper van natin. Yan na yung mismo? Maganda sana kung actual eh. Shop na to, auto supply na to. Pwede daw nilang silipin. Papaklasan na natin yung gulong lang para masilip lang yung brake pads. Kasi mga first timers, pud-pud na yung brake pads natin. Bakal to bakal na. Nagulit kami. Saan natin papaano? Diyan lang din. O sige. Papasilip natin. Tapos kung sakto yung brake pads na yun ang pinapakita na sa atin, rekta nang ipapakabit natin. Okay. Para safe tayo makabalik ng Nueva Vizcaya. Correct. At nasa Malolos na tayo ngayon. Teleportation, let's go! Ano naman bit-bit niyan? Tiyan mo, may papakita na naman yan. Alala ko yan. Hindi. Hindi. Ano mabit-bit? Galing-galing mo, no? Makakita ka lang dun eh. Lahat iaalok mo na naman sa akin. Mags na lang, wag ng brake pads. Budol ka, wag mo ko ano yun. Mahalaga naman yung mags kaysa sa brake pads eh. Hindi At sa wakas nakahanap rin tayo na mag-aayos ng ating camper van. Sabi ni Kuya, muntik na daw maubos. Ubos na ubos. Wasak na wasak. Bakit ako natawa? Ubos na ubos. Ito salita. Nakabili na tayo ng brake pads. Kaching! 1,550.
Bro, ilan ang pinaka-maximum na taon bago palitan to maliban sa depende sa gamit? Depende po sa gamit, pero karaniwan po tumatagal po ng ano yun, mga 2 taon. Oh, sakto pala. Sakto lang yung tansya natin. Pero dapat din kada pa-check ko, pinapasilip ko rin, no? Kada ano yun po, PMS na change yun. Sinisilip dapat ako, sige. Next time. Bro, magkano bro? 100? 400? Mahal. 35k. 35k. Oh, grabe ka, baka ikusuntukin ko ako yan. Pang mags ko. Meron na, isa mo na. Yabang, ganda ng radyo mo ah. Oo naman. Para saan yan? Para sa pag-alis-alis natin. Ikaw din ah, yabang mo. Di mo, ipakita mo yung sayo. Sa kanya, orange. Sa akin, kulay army. Ang hirap kasi mo biyahe ng magkakasama tapos wala kang komunikasyon. Oo. Hindi mo alam kung anong nangyayari, kung hihinto na ba o ganyan. So kaya nagkaroon tayo ng bumili tayo ng ganitong two-way radio. Ano yun eh, may mga channel code ba? Para maging exclusive lang sa mga, kunwari sa isang grupo. Yung code nyo, iisa lang. Para walang pumapasok na ibang, ibang radyo. Kasi gawain ko yan eh. Doon sa isang radyo natin. May nakikinig ako sa usapan ng iba. Tapos nakiki-entra ako, nakikigulo ako. So diretso tayo ngayon mga first timers ngayon ng Nueva Vizcaya for sabihin natin ilang days lang. 4, ganyan, titignan natin. Kasi nga, meron kami mga mahalaga na mga bagay na ginagawa aside from pagta-travel natin. Marami kami mga extracurricular personal activities talaga na nangyayari. Yes. So, pasensya na, hindi muna naman pwedeng sabihin kung ano yung mga yon, pero in time, malalaman at malalaman nyo rin kung ano yung pinagkakabala namin, kung bakit namin ginagawang parang palengke lang ang Nueva Vizcaya at kung saan man kami naroon na destinasyon. Yes. In time, malalaman nyo rin. Walang malayo sa lugar kung saan ka nakakaramdam ng saya. Kahit gaano kalayo, kakayanin mo. Lalo na kapag alam mo na kung ano ang halaga ng tunay na saya. Let's go! Nagulat po ako! Abot namin kayo! Ang layo! Ay, nanginig ako! Anong team kayo? Anong team kayo? Team Yellow? Team Blue? Blue!